Nako, eto mga sangkay, meron po tayong balita. PBBM at Vice President Sara Duterte mukhang nanganganib daw. Well, pag-usapan po natin yan. But anyway, before we start guys, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.38 million subscribers na. Parami po tayo ng parami, paangat po tayo ng paangat. Kaya naman, kung ikaw ay hindi po nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? I-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa ibaba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Alright? Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, so eto na nga mga sangkay. Pag-usapan po natin itong matinding usapin, no? Itong si VP Sara at PBBM ay mukhang nanganganib. Papaano nga ba nangyari itong mga sangkay? Ayon po kasi sa report. Anyway, sa mga solid sangkay pala, mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay. Alright? Bago po natin makalimutan. Shoutout sa lahat. Alright. Eto na. Trust approval ratings ni na President Bongbong Marcos, Vice President Sara Duterte, pareho umanong bumababa. Saan na nangyayari mga sangkay? Di ba, nakita po natin nung halalan, itong dalawang to, talagang namang sila po ang matatawag natin na rockstar sa panahon na yun. Ang taas po ng numero nila sa survey at ang naging resulta ng halalan, mga sangkay, ay matatawag po natin na malalang landslide po ang naganap, no? Pero, eto na nga mga sangkay, pag-usapan na po natin. Bakit bumabagsak daw? Ano ba ang rason? Ano nga bang panganib ang posibleng maidulot sa sitwasyon ni VP Sara at PBBM? Pag-usapan natin. Patuloy sa pagbabad trust at approval ratings sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Babala tuloy ng isang eksperto. Ayan na. Babala tuloy ng isang eksperto. Posible maapektuhan nito ang tsansa ng mga pambato ng administrasyon. Posibleng maapektuhan nito ang pambato, kung sino man magiging pambato daw ng administrasyon. Kasi, eto kasi ngayon mga sangkay, di ba? Mayroon pong eleksyon sa 2025. At malapit na pong matapos ang taong ito at pagpasok po natin ng 2025, ilang linggo lang ay magsisimula na rin po ang pangangampanya nitong mga tumatakbong mga politiko. So, isa sa mga nganib dyan, mga sangkay, ayon po dito, yung mga kakampi, both side, no? Both side. Kay VP Sara at PBBM. So, sino ang pwedeng makinabang? Yung dilaw nga ba? Sa 2025 midterm elections. Nasa front na yung balitang yan si Maricela Lili. Sa gitna ng patuloy na bangayan ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte, patuloy din ang pagbaba ng approval at trust ratings nila sa mga nakalipas na buwan. Okay. Sa patuloy na bangayan, patuloy rin bumababa ang kanilang ratings parehas mga sangkay. Yan po yung nangyayari ngayon sa kanila na masasabi po natin talaga nga namang bad news po ito. Abay, nakikita po natin dumadaos-dos. Kasi sino ba naman ang hindi madidisappoint? Kung parehas magkakampi, parehas po nang babangayan po ngayon, nag-aaway. Biruin nyo, ang sweet pa po nila mga sangkay, di ba? Nung halalan 2022 or bago po ang opisyal na pangangampanya mga sangkay or kahit po yung official na po na nangangampanya silang dalawa, very sweet na tandem. But ano ba nga ba ang nangyari mga sangkay? Bakit ganito na po ang sitwasyon? Kanina napag-usapan po natin na isa sa rason ay dahil nga po may plinano kay PBBM na nag-fail, pero mga sangkay, isa lamang po yun sa mga haka-haka at hindi po natin ma-verify kung gaano katotoo yun. So, ituloy natin. Sa pinakahuling ulat sa bayan, National Survey ng Pulse Asia nitong Nobyembre, nabawasan ng 2 percentage points ang approval rating ng Pangulo. 48% na lang ito kumpara sa 50% nung Setyembre. So, ayan, makikita po natin yung approval rating, September 50%, trust rating 50%. But by November, mga sangkay, 48% na lang yung approval rating ni PBBM at ang November naman ay 47% na lamang mga sangkay.
So talagang dumadaos-dos. How come? And ano kaya ang posibleng maidulot nito, no? Pa rin sa 47% ang trust rating ni PBBM, habang mas malaki naman ang nabawas kay VP Sara. Ayun, mas malaki ang nabawas. Tingnan nyo mga sanggay, oh. Approval rating ni VP Sara noong September, 60%. Laki, no? At November, 50%. Trust rating naman, 61%. Noong September, November, 49%. So masyadong malaki yan, mga sanggay. 10 puntos ang ibinaba ng approval rating niya na nasa 50% na lang. Ang kanyang trust rating bumaba rin sa 49 mula sa 61%. Nung kinandak itong survey, dito lumabas yung kanyang outburst, no, yung kanyang political meltdown, yung kanyang mga statements against the administration. And among many others, of course, syempre, nandito na rin yung mga impeachment cases that were filed against her. Bukod sa Pangulo at sa Vice-Presidente, nabawasan din ang grado ng mga pinuno ng Kongreso. Si Senate President Cheese Escudero bumaba sa 53 at 51% ang approval at trust So ratings. hindi lang si VP Sara at PBBM pala ang bumabagsak. Kahit po itong mga politicians na to, mga sanggay, bumababa din po ang ratings. Pero mas dumausdos ang ratings ni House Speaker Martin Romualdez. Grabe, oh. Ito, bumagsak po ang rating ni Speaker, September 32%, November 25%. Ang laki na binawas, no? Trust rating naman, September 31%, November is 21%. So, 10%. Grabe naman yun. Pansin-pansin naman sa survey na marami-rami rin ang sumagot ng undecided nang tanungin kung anong ratings ang ibibigay sa apat na opisyal. Paliwanag ni Professor Calilong, epekto raw ito marahil ng bigla ang pagkakawatak-watak ng unity team. Dahil hindi alam ng supporters nila kung kanino sila kakampi at paano. Correct. Alam nyo, totoo yan mga sangkay. Ngayon nagkakawatak-watak. Nag-aaway nga po mga loyalista at saka mga Duterte diehard supporters. Samantala noon, magkakampiyan mga sangkay. So medyo may kalituhan po talaga ngayon. Very confusing ang nangyayari mga sangkay. Both camp, PBBM and VP Sara. Ano sila magre-react sa batuhan ng issue ng mga Duterte at Marcos. Ang isa pa raw nakakabahala Eto na, nakakabahala. ay ang maagang pagbaba ng ratings ng Pangulo. Kung magtutuloy-tuloy daw kasi ang ganitong trend hanggang sa susunod na taon, hindi Ako. malabong maapektuhan nito ang tsansa ng mga manok ng administrasyon sa 2025 midterm elections. So ano ibig sabihin nun? Matatalo yung mga manok ni PBBM. Ang number 1 ngayon si Erwin Tulfo, no? Mukhang malabo yun matalo mga sanggay si Erwin Tulfo. Talagang maraming mga tao ang nagkakagusto dyan. It's definitely, no. The midterm elections is always a testament vote to the administration. No? So whether or not the public has the sabihin na natin the confidence, no, to the president, makikita natin yan dito sa kakalabasan ng ating election. Iginagalang naman ng Malacanang ang opinyon ng publiko base sa survey, pero naniniwala silang hindi nakakahon sa survey ang scorecard ng administrasyon. Kapag ito lang kasi ang pinagtuunan ng pansin, ay mababaliwala daw ang iba pang mahahalagang sukatan ng pag-asenso tulad ng kabuhayan. Nagbabalita mula sa Frontline. Well, ano ang inyong opinion mga sangkay tungkol po dito? Bumabagsak po eh. Ano ba ang tingin nyong nakakaapekto? Bakit bumabagsak ang ratings both PBBM and Sara? I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. Meron po tayong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube, guys. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click yung bell, at i-click nyo po yung all. So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.